everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga revelations nitong si Ramon Tulfo patungkol sa tunay na war on drugs na nagsimula daw sa Davao City. Isa daw siya sa sumusuporta sa pagpapaligpit at pagpapataob sa mga taong sangkot sa bawal na gamot. Para daw sa kanya, salot sa lipunan yung mga pusher at traffickers. Hindi nga daw mabilang ang mga kabataan at pamilya na sinisira nila, kaya't dapat ay mawala na sila sa mundo. Aba, ito pa lang si Ramon Tulfo, sang-ayon sa pagpapataob ng mga taong pinagbibintangang pusher at traffickers. So para sa kanya, mukhang hindi na kailangan dumaan pa sa korte ang mga napagbibintangan o kinikilalang may ganitong klaseng career. Ang pusher at trafficker. Kumbaga, cut the process. Hindi naman yata lahat ng mga Tulfo always cut the process. Kasi kamakailan lang nadinig ko si Ben Tulfo, parang hindi niya rin yata gusto yung nagbibintang ng walang ebidensya. Tama raw bang ginawa ng kapatid ko kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr.? Ang pag-akusa at paggamit ng salitang corrupt, masyadong malakas yung salita na yan, sa organisasyon ni Carlito Galvez Jr. You need my straight answer? I don't agree with the senator. My brother. That's my take. No. Believe it or not, take it or leave it, I don't care. I already stated my point. Ngayon mga boss, naniniwala po ako, may kasabihan po tayo. The burden of proof is with the accuser and not with the accused. Nag-aakusa ka, inaakusahan mo, ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon sa taong inaakusahan mo. Naniniwala po ako roon. Naniniwala po ako sa sinasabi nila na baliktad na ata. Aakusahan mo. Pagkatapos, ang patunay ay doon sa taong inaakusahan mo. Bali, yung nag-aakusa, kinakailangan may mga ebidensyang patunay na. Right in your hand. Ang nangyari, ito po, ano? We're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent until proven guilty. Nabaliktad, boss. Nangyari, you are guilty until proven innocent. Now, tanong niya siya, hindi ako. Iisa ang apelyido namin. Magkaiba ang prinsipyo. Iba si Ben Tulfo. Iba. So, si Ramon Tulfo parang lumalabas na basta ikaw ay naituro na pusher or trafficker, kahit walang kaso, kahit walang desisyon ng korte, dapat mawala ka na sa mundo. So sa salita niyang ito, naniniwala siya ng may pagliligpit sa mga taong sangkot sa bawal na gamot. Sabi niya nga, maganda yung kinalabasan ng paglipol ng mga masasamang loob sa Davao City. Kasama na doon ang mga sangkot sa pagkakalat ng bawal na gamot noong si Rodrigo Digong Duterte ay mayor pa ng lungsod. So, ibig bang sabihin nito, Ramon Tulfo, pinapatunayan mo na mayroong pagliligpit at pagpapataob sa mga taong sangkot sa bawal na gamot noong panahon ni dating Mayor Rodrigo Duterte? Dahil ang sabi mo, maganda ang kinalabasan ng paglipol ng masasamang loob kasama na yung mga sangkot sa pagkalat ng bawal na gamot. So, yan ba ay pagpapatunay na involve si dating Mayor Rodrigo Duterte sa pagpapataob ng mga taong ito? Sabi pa ni Ramon Tulfo, naging drug-free at crime-free ang Davao City. Dahil nga sa paglipol, diba? Sabi niya, paglipol ng mga masasamang loob at yung mga sangkot sa pagkakalat ng bawal na gamot. So, involved siya sa EJK nung siya ay mayor pa ng Davao City. Inamin din niya na isa siya sa nauna na nagbunsod sa kanyang kaibigan na si PRRD na tumakbo sa pagkapresidente dahil sa paglinis niya sa Davao City ng mga basura ng lipunan. So tinuturing nila yung masasamang loob at yung mga sangkot sa pagkalat ng bawal na gamot na basura sa lipunan.
na dapat lipulin, na dapat i-EJK. Ako para sa sarili ko bilang isang lawyer, hindi ako naniniwala at hindi ko dapat payagan yung EJK dahil meron tayong hustisya. Meron tayong korte na siya magsasabi kung ang tao ay kriminal. Ang husgado lamang ang pwedeng magbigay ng desisyon kung dapat ang tao ay ikulong o hindi. Wala tayong karapatan na magkitil ng buhay ni numan. Wala nga sa batas natin Suspended ngayon death penalty. So, wala sa batas natin. Ang dapat magpa-implement ng pagpapataob ng mga inaakala natin at iniisip nating masasamang loob o sangkot sa mga pagkalat ng bawal na gamot. Sabi pa ni Ramon Tulfo, akala ko ang tagumpay na paglipol sa mga kriminal sa parting iyon ng Mindanao ay madadala ni Digong sa buong bansa. Hindi pala. So, saan nagkulang ang dating Pangulong Duterte? Bakit hindi niya nagawang linisin ang bansa, linisin sa mga taong sangkot sa pagkakalat ng bawal na gamot? So, yung pangako niyang 3 months ay matatapos niya ang problema sa droga ay hindi pala totoo. The problem is it safe in Mindanao? I cannot tell you now, but we are trying our very best to put order in this country. We are racked with so many problems, kidnapping in the south, terrorism, drugs, which is really pulling us down. And I can say that we would need time, I said, to put everything in order. That self-imposed time of 3 to 6 months, well, I did not realize how severe and how serious the problem of drug menace in this republic until I became president. So when I started to press everybody, so it was like a worm out of the can. And nobody would have believed that there would be about 700,000 new guys, maybe in the drug business that have surrendered to the police and military. But the problem is, it was headline, I cannot kill them all. You see, Yun ba ang ibig niyo sabihin, Mr. Ramon Tulfo? Ang sabi pa niya, looking back, mukhang nagkamali si Digong sa sobrang pagpapaubaya sa Philippine National Police sa war on drugs. Inabuso ng PNP ang kapangyarihang ibinigay sa kanila. Ang ibig bang sabihin nito, Mr. Tulfo, walang kaalam-alam ang dating Pangulong Duterte sa mga pinaggagawa ng PNP patungkol sa war on drugs? Dahil ang sabi mo, inabuso ng PNP ang kapangyarihang ibinigay sa kanila. So, hindi hands-on ang dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Kumbaga, pinaikutan lang siya ng mga miyembro ng PNP at ang totoong may sala sa EJK ay walang iba kundi ang miyembro lang ng PNP at walang kaalam-alam ang dating Pangulong Duterte rito. Sa sobrang talino ni dating Pangulong Duterte at sa tagal niya ng pagiging mayor, napapaikutan pa rin ba siya ng miyembro ng PNP? Abogado siya, abogado yung anak niya, abogado yung manugang niya, at marami rin siyang abogado na miyembro ng kabinete. Ibig sabihin, kahit na siya ay abogado at sanay ng mamuno, napaikutan pa rin siya ng miyembro ng PNP, lalong-lalo na ni Senator Bato de la Rosa. Kasi Mr. Ramon Tulfo, lahat ng daliri ninyo ay nakaturo lamang kay Senator Bato de la Rosa. Na ang ibig sabihin, malinis si dating Pangulong Duterte sa lahat ng mga alleged crimes na ginawa ng PNP patungkol sa war on drugs. Dalawa lang pwedeng pagpilian po dito, Mr. Tulfo. Kung totoo yung sinasabi ninyo na walang kaalam-alam si dating Pangulong Duterte sa EJK na ginagawa ng mga pulis, ay maaari natin masabi na, number 1, si Pangulong Duterte ay ob-ob dahil napaikutan siya ni Senator Bato de la Rosa. Pangalawa, may alam siya, pero weak leader siya
dahil hindi niya man lang napahinto ito at inabuso pa ang kabaitan niya bilang Pangulo ng bansa. Ganun ba natin isa-summarize yung nangyari? Na sa loob ng 6 na taon, walang kaalam-alam si Pangulong Duterte na niloloko siya ng miyembro ng PNP? Ito pa, ayon kay Mr. Tulfo, ang mga pinataob ng mga pulis na drug dealers ay yung karibal na mga alaga nila. So, ibig sabihin nito, may katotohanan yung ibang parte ng kwento ni Mr. Las Cañas na ang pinatataob lamang ay yung mga karibal. Pero pagkaibigan, lusot. Ang revelasyon pa ni Mr. Ramon Tulfo, yung iba ay personal na kalaban ng mga pulis at hindi sangkot sa droga. Oh, pero ang sabi ni Pangulong Duterte dati, hindi niya hahayaang umabuso ang mga pulis kapag ang ginawa nila ay labag sa batas. Pero bakit hindi ito naamoy ni Pangulong Duterte na sa haba-haba ng panahon ay pinaikutan lang pala siya? Kung totoo itong revelasyon ni Mr. Ramon Tulfo, gaano ba ka-naive ang dating Pangulong Duterte para hindi niya malaman ang mga kinikilos ng mga miyembro ng PNP? So, ito pa. Ayon daw sa mga ulat na natanggap ni Mr. Ramon Tulfo, kapag ang pulis ay napataob ang isang drug dealer o taong personal na kalaban ng pulis, imagine taong personal na kalaban ng pulis hindi involved sa war on drugs, ay may papasok na pera sa kanyang bank account. Matatandaan nyo rin siguro na mayroong mga chismis tayong nadidinig, pero syempre ito ay walang sapat na ebidensya. Pero kumakalat na ang mga kapulisan noon ay may kota. At kapag may kota at umabot sa kota, ang napataob, tiyak, may kita. So saan daw galing yung pera? Sabi ni Ramon Tulfo, di sa karibal o kalaban nung napataob. Kailan kaya ito nalaman ni Mr. Ramon Tulfo? Noon pa ba niya ito alam? Kung noon pa niya ito nalaman, bakit hindi niya ito naiulat noon pa? Nung panahon pa ni Pangulong Duterte at panahon pa ni Senator Bato nung siya ay PNP chief. Nung hindi pa siya senador. Bakit kaya siya tumahimik? Sinabi pa ni Ramon Tulfo, kakutsaba ang mga pulis sa pagpapakalat ng bawal na gamot. Pero ang tinitiyak niya kilala niya si Digong. Di siya konsentidor. Binulag lang siya ng mga nakapaligid sa kanya. Ganun ba kahina ang utak ni dating Pangulong Duterte, Mr. Ramon Tulfo? Nandyan lang sa tabi niya? Yung nagpapaikot sa kanya at binulag siya sa katotohanan? Hindi niya yon mararamdaman? Ganun ba yung ibig niyo sabihin? Dahil siya ay malinis ang konsensya at walang kinalaman sa EJK? Ito pa ang isang malaking revelasyon. Ang malaking pagkakamali ni Digong ay ang pagpili niya kay ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa bilang PNP chief noon. So noon pa siya niloloko, PNP chief pa lang, si Senator Bato ay totoong may EJK na. Pero walang alam ang dating Pangulong Duterte dito. Kung totoong walang kinalaman ang dating Mayor Rodrigo Duterte sa EJK na sinasabi niyong si Senator Bato lang at miyembro ng PNP ang siya nagsasagawa. Paano niyo may explain yung sinabi ninyo na maganda yung kinalabasan ng paglipol ng mga masasamang loob sa Davao City? Kasama na doon ang mga sangkot sa pagkalat ng droga. Noong si Rodrigo Digong Duterte ay mayor pa ng lungsod. Paano niya nilipol? Sinabi niyo pa nga rin po na kayo ay sumusuporta sa pagligpit o pagsalvage sa mga taong sangkot sa droga. Paano niyo ito mapapaliwanag kung totoong walang kinalaman ang dating Pangulong Duterte sa EJK sa Davao City
at sa buong bansa. Kung saan ang PNP chief naman niya ay si Senator Bato de la Rosa. Ibig bang sabihin nito, pinaikutan din ni Senator Bato ang dating mayor na si Mayor Sara Duterte na ngayon ay VP na? Dahil si Senator Bato ang inappoint bilang Chief of Police ng Davao City. Hindi ba sinasabi rin ni Mr. Las Cañas na si VP Sara nga ang utak sa Oplan Tukhang at kasama si Senator Bato? Yun ba ay may katotohanan? Na malamang pinaikot lang din niya si VP Sara? So sana i-detalye ninyo, Mr. Ramon Tulfo, kung ano ang ibig sabihin ng paglipol na masasamang loob at mga sangkot sa droga ang ginawa ni dating Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Nung sinabi niyo bang paglipol na masasamang loob at sangkot sa droga, kaya naging drug-free at crime-free ang Davao City, yun ba ay may kaugnayan sa pagpapataob? Kasi kinonek ninyo yung salitang pagligpit at pagsalvage. Sa pangalawang kanyang sinulat, itong si Ramon Tulfo ay meron na namang revelasyon. Ang sabi niya, hindi nawala ang droga kahit na inatasan ni Digong ang PNP na in-neutralize ang mga pushers at traffickers. So, ibig sabihin, totoong drama lang yung war on drugs? Dahil ang pinoproteksyonan pala ng war on drugs ay yung mga kakampi. Kaya hindi nawawala yung mga kakampi, nandyan pa rin, pero yung mga kalaban, wala na. So ang tanong nga ni Ramon Tulfo, paano naman mawawala ang droga parang ang PNP pa ang bantay sa lakay? Ano kaya ang magiging reaksyon nitong si Senator Bato de la Rosa? Na parang nilalaglag na siya. Dahil nga siguro merong kaso na nakabinbin sa ICC. Kaya ang lumalabas sa kwento ni Ramon Tulfo ay isa lang ang may kasalanan, si Senator Bato de la Rosa. At wala nang iba. Wala siyang binanggit na iba pa. Dahil sabi niya malinis ang dating Pangulong Duterte dahil pinaikutan lang siya ni Senator Bato de la Rosa. So sabi nga niya dito, na tumutugma naman sa ibang kwento o sa parte ng kwento ni Mr. Las Cañas. Sabi niya, in short, selective or pinipili ang pinapatay sa war on drugs. Marami pa nga daw siyang natanggap na ulat na matapos na bumaba si Digong sa pwesto, yung mga pulis na nagpapatoob ng drug pusher at trafficker ay may kinikita, may katumbas na pera, kaching, kaching. Binigay pa niyang halimbawa, itong si Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte. San daw ba to? Pinataob. Dinala daw muna ito sa White House ni Senator Bato. Ikinulong sa Southern Leyte Provincial Jail sa bayan ng Baybay. At doon na nga sumalakay ang mga pulis sa jail. At doon na ang naganap ang hindi dapat maganap. Pero hindi ba sinuportahan niya ang mga pulis sa pagkamatay ni Governor Espinosa? Sabi nga niya kahit ang kwento ay hindi totoo. So paano masasabing wala siyang alam dito? Ang war on drugs, ang pinaka-pet project niya. O ang isa pa daw, sabi ni Ramon Tulfo na suspected na may kinalaman sa bawal na gamot, ay ang congressman ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Matatandaan daw na may picture pa silang dalawa ni Senator Bato. Chami-chami pa nga daw sila. Kaya daw ito, kahit na sangkot sa pagpapakalat ng bawal na gamot, hindi daw nakasama sa listahan. So ngayon, maliwanag sa kwento ni Mr. Ramon Tulfo, isa lang ang dapat na makasuhan. Kung mayroon man, isa lang din dapat ang maimbestigahan patungkol sa crime against humanity. Walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa na nagpaikot lang daw at bumulag kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang dating Pangulong Duterte, malinis, walang alam. Ano po sa tingin po ninyo? Mag-comment po kayo sa comment section
kung ano ang nararamdaman po ninyo sa revelation na ito ni Mr. Ramon Tulfo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.